Good morning po ulit mga kapatid. Sabi ni Charles Stanley, I believe that most Christians in most churches has never worshiped God. We can go to church but we don't worship. We sing songs but we don't worship. We listen sermons but still we don't worship. Many times it is true. Kaya mga kapatid, dapat ang tinitignan natin, sinusuri natin, after nating matapos ng ating worship celebration tulad po nito, sinusuri natin ang sarili natin, sumamba talaga tayo or nag-attend lang tayo ng worship service. Di po ba? Siyempre, hindi naman tayo pwedeng i-judge ng kung sino pa man. Ang pwede lang namang makaramdam niyan ay kayo at yung Diyos na nasa langit na sinasamba natin. Magkaiba yung sumamba sa dumalo ng pagsamba. Magkaiba yun. So maraming Kristiyano, sabi ni Charles Stanley, uma-attend lang ng worship, but they don't worship really. Hindi talaga sumamba sa Panginoon. Paano ba natin malalaman na tayo nag-worship? Kung may nagbabago sa buhay natin. Because true worship is life-changing. It changes lives. Binabago tayo ng pagsamba, nagbabago tayo. Ngayon, kung every Sunday nag-worship tayo, but we are the same, meaning we don't worship. Diba? Si Moises, nung siya ay makipagniig sa Diyos sa Mount Sinai, anong nangyari sa kanya? Exodus 34:29, mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalaya na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, nagniningning na pala ang kanyang mukha. Yung glory ng Diyos na ipasa kay Moses kasi nakipagniig siya sa Diyos. Nakipag-usap siya sa Diyos, sumamba siya sa Diyos, kaya pagbaba niya, nagniningning ang kanyang mukha. Tingnan mo mga katabi mo, mukha bang nagniningning ang mukha niya? Glutayan, o kaya ching chang su, uso pa ba yun? Wala na. O kaya nagliliwanag, hindi naman literal siguro na magliliwanag ang mukha natin, pero after worship service, may something sa mukha natin. Maliwalas tayo, okay tayo, yun ang kailangan nating natututunan. Dapat ganyan ang nangyayari sa buhay natin after we worship God. Ito po ang main lesson ng Genesis chapter 22 na pag-uusapan natin today. Kung papaanong sumamba si Abraham at kung papaanong siya'y pinagpala ng Diyos dahil lang sa kanyang pagsambang ginawa sa Diyos. Let's start in verse 1. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tugon naman niya. So God put Abram's faith in a test. Nilinaw agad ng verse, napansin niyo, sabi niya, sinubok ng Diyos si Abraham. Sa malinaw, itong istoryang ating pinag-uusapan ngayon, it is a test. Pagsubok ito kay Abraham. Pagsubok sa kanyang pananampalataya. This is not a test to produce faith. It is a test to reveal his faith. Pagsubok ito para makita ng Diyos kung fully developed na ba talaga ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Marami na kasing pinagdaanan si Abraham. Marami ng mga test ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Ngayon, ito yung test na ibinigay ng Diyos para tignan kung talagang na-develop na at pwede na siyang tawagin talagang ama ng pananampalataya. Ang tawag ko dito sa test na ito ay sukdulang pagsubok. Na ibinigay ng Diyos dito kay Abraham. So tinawag daw ng Diyos ang atensyon ni Abraham by calling his name. Sabi niya, Abraham. At tumugon naman si Abraham, ang sabi niya, narito po ako. Meaning, here I am, Lord. Alam niyo ibig sabihin ng here I am? Narito po ako. Yung sagot ni Abraham, meaning, ready siya to listen and obey. Sabi ng Diyos, Abraham, po, narito po ako. I'm ready to listen. I'm ready to obey. Ganun ang ibig sabihin ng kanyang pagsagot sa Diyos. Verse 2. Sinabi sa kanya,
Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Magpunta kayo sa lupain ng Moriah, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, at ihandog mo siya sa akin. So bring your son, Isaac, your only son, whom you love. Di ba may panganay si Abraham, si Ismael? Di ba? Bakit sabi ng Diyos, idali mo ang iyong anak, kaisa-isang anak whom you love? Kasi as far as God's covenant, isa lang ang anak ni Abraham, and that is Isaac. Kasi yun lang naman ang promise ng Diyos sa kanya, at doon magsisimula ang lahi nung bansa na talagang pipiliin ng Diyos na para sa kanya. At bakit pinadadala si Isaac sa Mount Moriah? Para sunugin ito bilang handog. So burn him as an offering for me. Sunugin mo siya doon sa bundok na ituturo ko sa iyo. Grabe naman ang pinagagawa ng Diyos sa kanya. Imagine nyo, 25 years in the making itong si Isaac. Nung ibigay, sabi ng Diyos, akin na ulit. At hindi basta-basta pagkuha, sunugin mo, lechonin mo para sa akin. Gusto pa talaga ng Diyos yun. Nagpapahandog pa talaga ang Diyos ng bata. Siguro sa kanilang panahon, mga pagan practices yan, pero ang Diyos sa langit, hindi niya ginagawa yon. Bakit? Sabi ng verse 1, balikan natin, it is a test. Pagsubok ito na ibinigay, hindi naman talaga yun ang gusto ng Diyos, na ipasunog ito sa Kanya. Di po ba? Pero sinusubukan itong si Abraham. Verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham, na nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno, umalis kasama ni Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. So Abraham immediately obeyed God's command, take note, with faith. So in faith and without hesitation. Sinunod niya agad. Bakit ang sabi ng verse, kinabukasan? At hindi basta-basta kinabukasan, maaga. Bumangon na siya, meaning hindi siya nag-hesitate. Nagsibak agad ng kahoy, inihanda ang asno, lahat ng kailangan ng kanyang paghahandog at pagsamba sa Diyos, iniredy niya, pati yung mga alipin na kanyang isasama. So Abram's obedience showed that he trusted God. Mahabang panahon na ang nilakbay ni Abraham. Pero this time, lubos siyang nagtitiwala sa Diyos. Maraming beses na si Abraham, di ba, na siya ay nagkaila, na sabi niya, hindi ko po yan asawa, yan po yung kapatid ko. Ba't siya nagkakailang ganun? Tatakot siya eh. So nakita niyo, naroon ang pagdududa niya na ililigtas siya ng Diyos. Di ba? Diyan ka lang, sabi ng Diyos, lumipas siya ng ibang lugar. Diba? Sa maraming beses na hindi siya nagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon. May famine kasi, so lumipat siya. Sabi ng Diyos, diyan ka lang. Umalis. Ganon kasi si Abraham that time. Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng anak. Nainip. Anong ginawa nilang mag-asawa? Kinuha si Hagar, ginawang asawa, para magkaanak sila. Anong tawag doon? Lack of faith. But this time, sabi po natin mga kapatid, his obedience showed that he trusted God. Na nagtitiwala na siyang lubusan sa ating pong Panginoon. Why? Because he obeyed God without hesitation. Bumangon ng maaga, ready ang lahat, ready na siya to follow the command of God. Verse 4 and 5. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. So Abraham reached his destination after 3 days journey. Imagine mga kapatid, matanda na si Abraham this time. Uugod-ugod na. Pero kinaya pa rin niya ang 3 araw na biyahe. Bakit naglayo? Pwede namang, ang sabi ng Diyos, dun lang sa may siguro sabihin natin 2 oras na paglalakad, bakit pinalayo? 3 days. Bakit? Alam niyo kung bakit mga kapatid? Ano na? Bakit?
Yes, binibigyan niya ng chance si Abraham to change his mind. 3 days. Siyempre, torture yung kay Abraham. Yahandog ko ang anak ko. Siguro kapag sila nagpapahinga, tinititigan niya ang anak niya. Lilitsunin ko to. Diba? Sa 3 days na journey nila, para binibigyan siya ng chance ng Diyos na magbago ka ng isip. Pero si Abraham di nagbago ng isip. Ready siya to obey. Why? Because he trusts God. Nagtitiwala siya sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Diba? Then ang sabi nung verse, after niyang ma-reach yung lugar, anong gagawin niya? Sinabi ni Abraham sa kanyang alipin, bantayan na lamang ninyo riyan. Diba kami na lamang ni Isaac ang pupunta roon, babalikan namin kayo. Anong gagawin daw nila? Sasamba kami sa Diyos. So malinaw ang purpose ni Abraham, sasamba sa Diyos. Verse 6, ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Dito sa verse na ito, makikita ninyo kung ilang taon si Abraham at ilang taon si Isaac. May ideya na agad tayo. Bakit? Ang dala ni Abraham ay patalim at apoy. Isang sulo at isang patabak. Bakit? Matanda na. Hindi na kayang magbuhat. Di ba? Si Isaac, mga kapatid, anong buhat niya? Isang tungkos na kahoy na panggatong niya doon sa kanilang lilitsunin. Siyempre, pag ikaw ay kakatay ng hayop at susunugin mo yan, hindi yan kakarampot. Marami yung kahoy. Diba? Kaya minsan, diba, sa picture na nakikita natin, ang inihahandog ni Abraham, maliit na bata, 3 years old, 5 years old, 7 years old. No, si Isaac that time, according to all Bible scholars, maybe nasa teenage year yun, mga 15 to 20, ganyan, yung kanyang edad. Kaya halimbawa, kung ilalagay natin ng 15 years na si Isaac, so 115 na si Abraham. Kung 20, 120, wala namang nakalagay. Speculation lang yon. Pero this verse, ipapakita sa atin na hindi na siya baby, hindi na siya bata. Diba? May muwang na siya. Kasi kaya niyang magbuhat ng isang tungkos na kahoy. At si Abraham naman, matanda na, di ba? Hindi na niya kayang magbuhat ng isang tungkos na kahoy, kaya naman ang buhat-buhat na lang niya ay tabak at sulo. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. Verse 7 up to 8. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama, Ama, ano yun, anak? Tugon ni Abraham, mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasa ng tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay nun. Kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. So Abraham knew that God will provide. Nagtataka na kasi yung kanyang anak. Sabi nung anak niya, para yatang kakaiba itong aming lakad na to, ha? Ano? Ninenervyos na siguro siya. May kahoy, may apoy, may tabak. Walang tupang ihahandog. Saan kami kukuha, ha? So siguro namulat talaga siya na naghahandog ang tatay niya ng ganun, pero ngayon maglalakbay sila, wala silang bitbit na handog. So sabi niya, anong meron? Tatay, nasa na po bang ihahandog natin? Huwag ka mag-alala, anak, tuloy lang tayo sa paglalakad dahil God will provide. Verse 9 up to 12. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong, inihiga si Isaac matapos niya itong gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham! Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. So Abraham built an altar for his offering after he reached the place of worship na itinuro ng Diyos sa kanya. So anong ginawa? Nilatag yung kahoy, maybe in-explain kay Isaac na ikaw yung handog, anak. Tsaka niya tinali. Ano po, yung anak naman, kaya namang manakbo, kaya namang lumayo, pero nagpasakop siya sa tatay niya. Ngayon, siguro sinabi ng tatay niya, huwag ka mag-alala, ang Diyos ang bahala sa iyo. Ano po? So tinali itong si Isaac, inilagay doon sa ibabaw ng kahoy na pagsusunugan.
kinuha ni Abraham ang kanyang balaraw at saka nung kanya itong sasaksakin na, sabi nung dinig, Abraham, Abraham, huwag mo na ituloy yan. Postpone ng iyong pagkatay sa iyong anak, sabi niya. So sabi naman ng anghel ng Panginoon, napatunayan ko na ngayon na ready ka talaga to sumunod, magtiwala sa Diyos, so wag mo nang ituloy yan, sabi sa kanya. Verse 13 up to 14. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ay kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na yun tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At nang magpahanggang ngayon, sinabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh na nakalaan. So Abraham called that place, the Lord will provide. Sa paglingon ni Abraham, habang kinakausap siya ng anghel na hindi na ituloy, paglingon niya, merong umiiyak na tupang lalaki. Na nakasabit ang mga sungay doon sa mga kawad-kawad doon. Sabi niya, talaga namang ang bait-bait ni Lord. Totoo ang kanyang paniniwala that God will provide. Diba sabi ni Isaac, may kahoy, may panggato, may ganto, may ganyan, nasa ng handog. Anong sabi ni Abraham sa anak niya? God will provide. Ngayon, kinuha niya yon, kinatay niya, yun ang kanyang inihandog, at yung lugar na yon, sabi ni Abraham, from now on, tatawagin itong God will provide. Jehovah Jireh, yan ang itatawag, si Yahweh na nagkakaloob. Verse 15 up to 18. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamagitan ng aking pangalang Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod na kanilang mga kaaway. Sa pamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa verse 7. So Abraham received God's blessing. Pinagpala, after nag-worship ni Abraham, the Lord bless him. Sabi niya, mula ngayon, nangangako ako sa pangalan kong Yahweh. Sabi niya, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindamin ng mga bituin sa langit at ng mga buhangin sa dagat. Magiging makapangyarihan sila, sasakupin ang lahat ng bansa at pagpapalain ng sino mang magpapala sa kanila. Diba? Yan ang promise ng Panginoon. At yun ang blessing na ibinigay sa kanya. Why? Kasi nag-worship siya sa Panginoon. Tapos ang kwento, anong kwento nito sa atin today? Tignan niyo ulit mga kapatid yung verse 5. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang alipin, bantayan na lamang ninyo rito ang aso at kami na lamang ng batang akit sa bundok. Anong gagawin? Sasamba kami sa dakong roon. So malinaw ang gagawin ni Abraham at ginawa ni Abraham kung bakit siya pumunta doon sa bundok. Magwo-worship siya sa Panginoon. So anong pwede nating matutunan ngayon sa worship na ginawa ni Abraham? Upang tulad niya, uuwi rin tayong pinagpala ng Panginoon. Hindi yung uuwi tayo, wala pa rin tayong blessing na na-receive. Diba? Pag itinaas ng elder ang kanyang kamay, talagang tatanggapin natin yung blessing. Diba? Siyempre, hindi naman yun talaga ang blessing sa atin, kundi ang Diyos ang magkakaloob niyan. So, paano tayo sasamba sa Diyos tulad ng pagsamba ni Abraham? Number 1, like Abraham, bring your offering. Napakasimple. Diba? Take note. Hindi basta-basta ng offering. Your best offering to the Lord. Yan ang dapat nating bitbit. Nakita niyo si Abraham. Sinong bitbit niya na ihahandog niya sa Diyos? His only son whom he loved. Yung kanyang kaisa-isang anak at pinakamamahal na anak. Alam niyo mga kapatid, mayaman si Abraham. Kahit 20 baka, 20 tupa, kahit ilan, kaya niyang ihandog sa Diyos a day. Mayaman si Abraham. Di ba? Pinayaman siya ng Diyos. Kahit anong hingin sa niya, kaya niyang ibigay. Alam ng Diyos yun. Di ba? Pero alam natin, ang pinakamahalagang pag-aari niya that time ay ang kanyang pinakamamahal na anak. Mahabang panahon niyang hinintay yun. At anak niya yung sa katandaan. At yun ang hiningi ng Diyos. Meaning, best offering ang ibibigay niya sa Diyos. Kayo po, may dalang offering sa Panginoon today.
sasamba tayo sa Kanya pero wala tayong dala to worship Him. Sabi ng Deuteronomy 16:16, no one should appear before the Lord empty-handed. Walang sino mang makikipagharap, makikipagtagpo sa Diyos na walang dala. So in order for us to worship the Lord, kailangan merong dalang handog. At dapat ready sa paghahandog sa Diyos. Yung papasok ka pa lang sa templo, ready na. Diba? Inihanda na natin ang ating mga handog. Alam nyo, yan ang bibilib tayo kumisa sa mga matatandang kapatiran eh. Nag-uuwi talaga yan ng mga sobre eh. Ano? Hindi pa rumarating ang worship service, may sobre na yan sa bahay. Ganong kagagaling ang mga matatanda natin. Naubos na. Ano? Kasi mga wala na. Ano? Kasi ganon, ready talaga. Maraming tao hindi ready eh. Di ba? Yung iba kung ano na lang ang madukot, kaya yung iba ang nalalagay, juicy fruit dati eh. Di ba? Kasi walang sobre dati. Pipili pa yon, mini, mo. O juicy fruit ang nalagay tuloy. Yan. O pinagbalatan ng juicy fruit pa. Ganun kasi talaga noon. Dukot-dukot lang. Kung anong madukot. Hindi ganon. Pinaghahandaan yan. So ano po ba ang mga pwede nating dalhin to worship the Lord? Of course, number one, your body. Paano ka sasamba sa Diyos kung absent ka? Hindi naman pwedeng you are spiritually present. Marami kasing Kristiyano ganon. Physically absent, spiritually present daw. Baka nauupuan ninyo yung iba. Hindi ganon. Hindi pwede yan. Kailangan tayo ay sumasamba dito, sama-sama tayo. Kaya lagi natin pinapaalala, baka merong diyang nasa online na taga Cardona. Pumunta ka mamaya 7:30. Di ba? Ganun ang ibig sabihin, mga kapatid. Ang online natin, mga kapatid, para yun sa mga taga malayong lugar, mga friends natin, mga unchurched people, di ba, mga nasa abroad. Hindi yan para sa atin. May lugar tayo ng pagsamba, doon tayo pumunta. Diba? Para sumamba, dalhin natin ang ating katawan. At papaano? Roma 12, isa. Kaya nga, mga kapatid, pinamamanig ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan, your body, na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na sa inyong pakatampatang pagsamba. Haing buhay, meaning hindi tutulog-tulog, buhay na buhay sa pagsamba, alive, alert, enthusiastic. Yan ang kailangan nating inihahandog sa Panginoon. Kaaya-aya, kasama marahil dito yung kasuotan natin. Di ba? Kailangan ganun tayo. Ibinibigay natin yung pinaka-best natin na ating mga katawan, mga sarili natin. Number 2 is our tithes and offering. Malakias chapter 3, 8-10, walang kasawa-sawang napapakinggan. Sabi, nananakawan baga ng tawang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi at sa ano namin kayo ninanakawan. Sa ika-10 bahagi at sa mga handog. Yan ang gusto ng Panginoon ay binibigay natin kasi sa Kanya. Our tithes and offering. Exodus 22:29, do not hold back offerings. Hindi dapat yan pinipigil, ibinibigay yan sa ating pong Panginoon. Si Abraham, mga kapatid, nag-worship sa Diyos. Ang bit-bit niya, his best offering. Pag mag-worship tayo sa Panginoon, bit-bitin natin yung best natin. Si Cain at si Abel, pareho nag-worship. Anong sabi roon? Kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel. Bakit? Dahil higit na mas mainam kaysa handog ni Cain. Hindi sinabing hindi mainam ang handog ni Cain. Wala tayong mababasa sa Bible na sinabi na ang handog ni Cain ay hindi maganda. Diba? Pero anong sabi? Mas mainam. Meaning, yung kay Cain ay good, yung kay Abel ay best. Yan lang naman ang ibig sabihin. Kasi ang Diyos ang kinukuha niya at ang hinahanap niya sa mga anak niya pag naghahandog, best. That's the point. Si Abraham, best ang handog niya. His son, his only son, whom he loved. Number 2, like Abraham, be early, not late. Tingnan mo katabi mo, anong oras dumating yan? Diba? Walang kadala-dala kayo, ha? Diba? Anong oras tayo dumarating? Lagi na lang ba tayong paalalahan ng mga kapatid? Pangbata ang paalala. Matatanda na tayo, alam na natin, dapat natin ginagawa. Verse 3, sabi niya, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham. Anong gagawin niya? Mag-worship eh.
Sa bumangong maaga. Dahil malayo ang lalakbayin niya, bumangon na siya ng maaga. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Pinili niyong mag-worship ng 5 a.m., magtiis tayo, bumangon tayo mas maaga. Ngayon, kung hindi niyo kaya, mag 7:30 kayo. Ay, hindi na ibig sabihin. Hindi niyo pala kayang umagap ng 5, mag 7:30 kayo. Naintindihan yung point mga kapatid? May 7:30 naman. Pag 7:30 kayo, gano'n din, late din naman kayo. Wala sa oras. Nasa atin. Kung magdidesisyon tayong aagapan natin, kaya natin yung mga kapatid. Diba? So kung 5 a.m. ang pinili nyo, bumangon kayo maaga. At least 3:30 pa lang na madaling araw, nakabangon na kayo. Kung gusto nyo magkape kayo, maligo. Na ang paliligo ngayon ay isang napakahirap na gawin, di ba? Magpakulo kayo ng tubig kung hindi nyo kaya. Di ba? Ganun lang naman yon. Tapos at least 4:30 nasa kapilya na kayo. Lalo na sa mga gaganap, yung mga nasa technical team natin, worship team natin, dapat 4:30 na rito na kayo. Lagi na lang ba tayong sasabihan, bumangon tayong maaga? Di ba? Ulitin ko mga kapatid, kung hindi nyo kaya ng 5, mag 7:30 kayo. Okay po ba yan? Di ako galit. Papaalala lang ako. Tingnan mo katabi mo ulit, siya ba yung tinatamaan? Di ba? Sabi mo sa kanya, kurut-kurutin mo ng konti, tablang ka naman. Di ba? Yun ang kailangan gawin. Dapat ang motto natin mga kapatid, ganito palagi, di bali nang tayo ang magantay, huwag lang tayong hinihintay. Di ba? Hindi tayo makapagsimula, hinihintay ka. Di ba? Kasi wala mag-ooperate ng ng sound system, etc. Wala pa ang mga tutugtog. Paano tayo magla-live? Wala pa sila. Di ba? Tayo ang mag-antay. Huwag tayong iniintay. Yan ang ibig sabihin. Huwag po natin ugaliin pumunta sa kapilya to worship God na late. Listen, may acceptable na late. Tama? May katanggap-tanggap pero merong habitually late. Yung habit na talaga, never na silang nauna. Sunday schooler pa lang, late na. Nung magsiwayap, late na rin. Nung magkababayan, late pa rin. Lahat na lang late. Kaya pag namatayan, tawag yan, the late sister. The late brother. Kaya siguro tawag sa kanila, the late. Mga late siguro yon nung mga buhay pa. Huwag po natin ugaliin niya mga kapatid. Listen, tanong. Kung sa pagpunta nyo ng kapilya to worship God, ganyan ang ugali nyo pagpasok ng eskwelahan, papasa ba kayo? Kung ganyan ang ugali nyo pagpasok ng trabaho nyo, hanggang ngayon may trabaho pa kaya kayo? Don't mistreat God by going to church late. Maling-mali yun. Natatakot ka sa boss mong malate. Natatakot kang malate sa teacher mo. Pero di ka natatakot sa Diyos. Stop this bad habit. Di ba? Magbago na tayo. Umagap na tayo mga kapatid. Sabi, matapos na sana yung number 2. Sabi ng iba. Durog na ako. Number 3. Tapusin na natin yan. Number 3. Like Abraham, always prepare everything you need. Lahat ng kailangan nyo, ihanda nyo. Sabi ng verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham, nagsibak ng kahoy na gagamitin na panggatong, na ihahandog at sa ihahandog na isusunugin. Ihanda niya ang asno, umalis sa kasama ni Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. Inihanda ni Abraham ang lahat ng kailangan. Anong kailangan niya? Panggatong. Pwede ba naman siyang maghandog ng walang panggatong? Malilate ang kanyang worship kung pagdating doon sa bundok, doon pa siya naghanap ng panggatong. Diba? So, nanggatong na siya. Siya po'y naghanap na ng kahoy. Nagsibak na, nagdala na siya ng sasakyan, ng handog, ng alipin. Lahat iniready niya to worship the Lord. Ganon tayo dapat pag mag-worship. Listen, a day before worship service natin, worship celebration natin, niraredy na ninyo ang lahat ng kailangan nyo. Dapat Sabado pa lang planchado na ang damit nyo. Ngayon, kung di kayo mapakali, minsan kasi ganun tayong magsuot, di ba? Talaga namang tayo ay meron talagang araw na binabagayan ng damit. Napansin niyo yan? Yung ngayong araw na ito, parang hindi mo siya feel. Ngayon, tatlong damit ang planchahin nyo na. Sabado pa lang, 3 na ang nakaplantya, naka-ready.
Di ba? Para hindi yung pinlansya mo yung isa, tapos, di ko pala bagay ito. Magpapalit ka hanggang malate ka na. Eh di tatlo na ang plansyahin mo sa gabi pa lang. I-ready mo na yung tatlo. At least may tatlo kang pagpipilian pagdating ng umaga. Hindi ka malilate. Nire-ready ang lahat. Di ba? Ang sarili, ang katawan. Kaya alam nyo, ang pagsamba every Saturday, hindi na kayo nagpupuyat, hindi na kayo nagpapagod. Ngayon, kung kaya nyo bumangon ng maaga, okay lang. Sige, magpuyat kayo, magpagod kayo ng Sabado, gawin nyo. Kung nauuna naman kayo. Ngayon, kung hindi nyo kaya, tapos hila-hila, tapos hirap bumangon po. Nagpuyat ka eh. Diba? Ihanda nyo ang sarili ninyo. Naalala niyo si Eutico sa chapter 20 ng Acts? Worship nila, nahulog mula sa 3 palapag, patayin. Alam niyo po ba kung bakit siya natulog? Kasi siya'y pagod. Si Eutico po kasi isang alipin. So maghapon siya nagtrabaho. Diba? Tapos, hindi mo naman siya masisisi kasi nagtatrabaho siya. Diba? Kaya pagkatapos, pagdating niya ng worship, inantok, tulog, patayin. Ganun ang point. Kaya tayo, dapat mga kapatid, tayo naman, diba? Kagigising pa lang, hikab pa kayo ng hikab. Diba? Meron tuloy naghikab, nakita ko. Ano? Pero mo kagigising niyo pala, hikab pa kayo ng hikab. Dapat din na kayo naghihikab niyan kasi kagigising lang. Ngayon kung gabi talaga maghihikab tayo dahil matutulog na tayo noon. Pagod na tayo eh. Ganun ang ibig sabihin. So inihanda ang sarili pagsamba sa Diyos natin at lahat ng kailangan natin. Number 4, like Abraham, always God at His sons. Nakita niyo mga kapatid, sabi ng verse 4, ng ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw nila ang lugar ng kanilang pagsamba. 3 days journey. Bago nila natagpuan ng lugar. 3 days. Di ba? Wow talaga yun. 3 araw bago narating ang lugar. At hindi pa nila nararating. Sabi niya, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Natanaw. Punta ka ng Patunhay, matatanaw mo ang windmill. Pero narating mo na. Di pa. Maglalakad ka pa ulit. Malayo pa yun. So, hindi natin sasabihin na malapit na yon. Natanaw pa lang. Kaya nga naglakbay pa sila. Naglakad pa sila. We don't know kung gaano kalayo pa yon. Pero naglakbay pa sila. Grabe. Ang layo ng lugar. Ng kanilang pagsasambahan. Di ba 3 araw na travel? Tanong mo yung katabi mo. Yung iba narito lang, yung iba narito. Ang lalapit. Ang dadaling puntahan. Eto lang ang kapilya. Hindi naman tayo lumilipat. Ito pa rin yun. Number 5, like Abraham, always leave all hindrances. Iwan lagi ang mga hadlang ng pagsamba. Ano po? Pagsasamba tayo sa Panginoon, dalhin natin yung mga dapat dalhin. Iwan yung dapat iwan para makapag-worship tayo ng tama. Huwag na kayong sasama sa pupuntahan namin, sabi ni Abraham sa verse 5. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan nyo rito ang asno, kami na lamang ang ng bata ang aakyat sa bundok. Bakit hindi niya isinama ang kanyang mga alipin? Sasaksakin niya ang bata. Anong sasabihin mo? Ikaw mga kapatid, may isang matanda na uugod-ugod, sasaksakin niya ang anak niya, anong isipin mo? Wala sa hustong kaisipan ng amo ko. Anong gagawin mo? Aba, pipigilan mo yon. Tapos sisiraan niya ang amo ko. Papatayin niya ang anak niya. Di hindi matutuloy ang worship. Ang galing ni Abraham. Alam niya ang dapat iwan para walang maging hadlang sa kanyang pagsamba. Ang dinala lang niya, yung handog niya. Si Isaac. Diba? Bakit wala si Sarah? Bakit hindi sinabi kay Sarah? Ako naniniwala ko, hindi sinabi kay Sarah ni Abraham yun eh. Siguro sabi niya, mamamasyal lang kami ng anak mo. Maghahandog kami ron, sasamba kami. Ba't niya inilihim kay Sarah? Papayag ba ang isang ina? Di ba, papayag? Pinalayas nga niya si Hagar tsaka yung bata dahil sabi niya, ayokong may kaagawang anak ko sa mana. Palayasin mo sila. Lahat gagawin niya para sa anak niya. Tapos lilitsunin lang. Papayag ba si Sarah? Of course not. Di ba?
Kaya, sabi ni Abraham, maiwang ka, magiging hadlang ka. Ganun ang kailangan gawin. Iniiwan ang mga nagiging hadlang sa ating pong pagsamba. Diba? Lalo na mga, kung ano pa mang meron tayo sa buhay, iniiwan yon. Pag nakakahadlang yan, diba, sa worship natin, iwan nyo. Number 6. Like Abraham, always bring your Isaac. Meaning, always bring your kids sa pagsamba. Huwag niyong iiwang tulog ang mga anak niyo. Huwag niyong iiwan, diba, sa pagsamba sa Diyos. Ngayon, kung gusto ninyong wala sila dahil mahirap, istorbo, magmadaling araw kayo, mamaya dalhin niyo sila sa Sunday school. Palakihin natin sila sa church. Importante yon, mga kapatid. Diba? Kung ayaw natin silang kasama, dahil siyempre, minsan ganun, diba, ang bata magulo talaga, o okay, worship ka, di mamaya dalhin mo siya para masanay siya na every Sunday nagpupunta siya ng simbahan. So, yun ang kailangan natin ginagawa. Pag sa school, gigisingin nyo sila ng maaga. Tapos pag sa church, binabayaan natin silang nakahilata. O, malungkot yun. Si Isaac, dinala niya ang anak niya sa worship. So, lagi niyong bitbitin ang anak niya sa pagsamba. Ang pagiging bata nila, yung hahabol-habol ka, magulo sila, sandali lang yun. Magsasakripisyo talaga tayo. Diba? Pero ang importante na turuan natin sila that every Sunday, nasa kabilya sila. Malaking bagay yun para sa mga bata. Number 7. Like Abraham, tie your Isaac. Itali ang anak. Ipadlock niya sa upuan niya. Diba? Anong ginawa ni Abraham? Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar. Anong ginawa ron? Iniayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Siyempre, kung hindi nakagapos si Isaac, ano mangyayari? Mananakbo yun. So, kailangan niyang igapos para hindi makatakbo yung handog. Diba? Minsan kasi nami-misinterpret yung sinasabi kong ang bata ay bata, natural na nananakbo. Kaya ang ginawa ng magulang, ginawang playground ng kapilya. Pipicture pa nga, natawa pa ng tawa, anak ko nasa harap. Oh, yung magulang tuwan-tuwa, pero yung mga kapatid gustong-gustong sakalin yung anak mo. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Nami-misinterpret natin, yes, kids are kids. Magulo, maingay, tumatakbo. Hindi natin mapipiid yun. Diba? Hindi natin kayang i-contain yun. Mangyayari yun. Pero may ginagawa naman tayo bilang magulang. Diba? Nag-uumiyak. Binabayaan mo, gaganong-ganong ka pa rin. Ibaba mo na. Diba? Pag huminto, iyak-iyak mo ulit. Diba? Ganun ang ibig sabihin, mga kapatid. Diba? Hindi tayo nagbabawal, pero kailangan natuturuan natin ng pagdidisiplina ng mga anak natin pag nasa worship hall. Tayo man, ako man, kasama ng nanay ko sa kapilya. Pagbata nung maliit ako, nariyan din nakaupo. Pero hindi ako malikot. Alam niyo kung bakit? Nagmamarka ang koko ng indakon. Di ba? Di ba? Ganun ang mga nanay nun, di ba? Tama ba? Tumigil ka. Ganun yan eh. Nagmamarka talaga yan. Ikaw na... Di ba? Eh ngayon, nananakbo na. Yung anak ko nasa unahan. Tuwa pa mga kamag-anak. Pero pag ibang bata ang nasa harapan, galit na galit kayo. Pero pag kamag-anak nyo nasa harap, tuwa kayo. Di ba? Mga kapatid, I'm not saying na masama. Di ba na sila'y manakbo? Lagi ko sinasabi sa inyo, sila'y bata. Ngayon si Kuya Arby ang nananakbo dito, medyo kakaiba yon. Pero yung bata ang nanakbo, natural yon. Pero may gagawin kayo. Nakita nyo nung nasa harap, damputin na ninyo. Huwag nyo patagalin dito. Nakaka-disturb. Di ba? Yun ang ibig nating sabihin. Ano po? So, kailangan itali ang anak. Ano ho? O, yun sinabi ko sa inyo, kung hindi nyo siya kayang itali, iwan nyo, balikan nyo mamaya, ibalik nyo siya sa Sunday School. Kung hindi nyo siya kayang itali sa upuan nyo, dalhin nyo sa Sunday School. Tama? Kung pinili nyo dalhin siya sa kapilya, dito sa taas, itali nyo.
Hindi literal ha, baka ma-misinterpret nyo ako, may dala kayong kadena, ano? Next Sunday. Sinasabi natin, kailangan tinuturuan natin silang, anak, aakit tayo sa taas, huwag malikot. Di ba? Maupo tayo ron. Pag malikot ka, alam mo na ang mangyayari pag uwi. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Number 8, like Abraham, always go home blessed. Sabi ng verse 16 and 17, ang nangako sa pamagitan ng aking pangalang Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Umuwi si Abraham, bit-bit ang pagpapala ng Panginoon. Natuwa kasi ang Diyos. Ang galing kasi ng worship ni Abraham. So nalugod ang Diyos, na-worship ang Diyos. Ang sabi niya, Abraham, dahil sa ginawa mo, I will bless you. Pagpapalain kita. Di po ba? Yan ang goal natin every Sunday. Every time na pupunta tayo, uuwi tayong bit-bit ang pagpapala ng Panginoon. Di ba? Na-bless tayo. Mga kapatid, tayo po ba ay sumamba o dumadalo lang ng pagsamba? Learn from Abraham. Di ba? Gawin natin ang kanyang ginawa. Malulugod ang Diyos. At uuwi tayong pinagpala ng Panginoon. Lord, thank you po sa inyo pong mga salita, paalala, pagtutuwid, upang sa gayon ng bawat isa po sa amin, hindi lang basta matuto, kundi mabigyan ng mga simple at mga praktikal na pagtuturo po ninyo na kailangan po namin para maging maayos ang takbo ng aming mga buhay. Lalo na po sa aming mga pagsamba sa inyo pong pangalan. Pagpalain niyo po ang bawat isa at bigyan niyo po ng mga magagandang aplikasyon sa buhay namin ang aming po mga pinag-usapan. To pray namin, Jesus' mighty name. Tayo po magsitang lang.